Si XRP, isa po sa mga pinagkakatiwalaang crypto asset sa buong mundo, ay muling bumaba po sa ilalim ng presyong $2 nitong nakaraang weekend. Yan, sa unang tingin, baka isipin ng iba na palpak si XRP. Pero teka lang, ayon po sa mga eksperto, hindi ito dahil kay XRP mismo, kundi dahil sa mga pangyayaring mas malaki pa sa kanya. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit bumagsak ang presyo ni XRP, ano po talaga ang dahilan sa likod nito at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado rito kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, bumagsak ba talaga si XRP dahil sa palpak siya? Yan, ang sagot ay hindi. Ayon sa eksperto na si Versan Algera, siya po ang co-founder ng Black Swan Capitalist, ang pagbagsak ng presyo ni XRP ay hindi dahil sa kanyang kahinaan bilang isang project. Sa katunayan, sabi niya, hindi ito dahil palpak si XRP, kundi dahil nakasabay lang siya sa galaw ng buong crypto market. Ayon po kay Ginoong Algera, si XRP ay may matibay na utility or gamit sa totoong mundo, pero hindi pa ito lubusang nakikita ng market. Kaya kahit maganda ang layunin ng technology ni XRP, sinasabay pa rin siya ng market sentiment at takot ng mga investors, lalo na kapag may gulo sa mundo or problema sa ekonomiya. May sumang-ayon pa nga sa kanya sa social media. Yan, isang ex-user ang nagsabi na we are going through the motions until true utility is realized. Ayan. Ayan. Ibig mong sabihin ay pinagdadaanan lang natin ang takbo ng market ngayon, pero darating din ang panahon na ang tunay na gamit ni XRP ang siyang magpapahalaga sa kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang dahilan ng pagbaba ng buong crypto market? Ang pagbagsak mo ng presyo ng crypto ngayong linggo ay hindi lang problema ni XRP. Ito po ay global market reaction sa isang mas malaking issue. Yan po ay ang nagbabadyang gera sa pagitan po ng US at Iran. Nitong nakarang linggo, pinasabog po kasi ng US military ang isa sa mga nuclear facilities ng Iran. Dahil dito ay tumindi po ang tensyon at takot sa posibleng pagputok ng World War III. At tulad po ng dati, tuwing may ganyang malalaking geopolitical na problema, nagpapanik po ang mga investors. Umaatras po sila mula sa crypto at lumilipat sa mas safe na mga asset tulad po ng ginto or oil, lalo na tumaas din ang presyo ng langis. Si Bitcoin na minsan nang umabot sa mahigit $100,000 ay bumagsak din sa presyong $98,000 bago po siya muling bumawi or nakarecover. At dahil si Bitcoin ang leader ng crypto, nadamay na rin si XRP, Ethereum at maging si Solana. Bumalik ba agad si XRP sa itaas ng $2? Ayan. Oo, kahit bumaba po siya sa presyong $1.90, mabilis din namang nakabawi or bumangon sa XRP at muli po siyang umakyat sa presyong $2.02. Kahit may 3% pa rin siyang lugi sa nakarang araw, hindi po siya bumagsak sa kanyang bagong all-time low. At ito ay magandang balita para sa mga XRP holders. Kaya ang ibig sabihin nito ay syempre matatag pa rin si XRP kahit po sa gitna ng takot at pangamba sa market. Parang tao rin siya, nada pa saglit pero tumayo agad at lumaban. Ngayon ay saan po papunta si XRP kapag bumalik sa normal ang market? Ayon po sa isang kilalang analyst na si Egrag, ay may posibilidad na makita natin ang isang explosive na rally ni XRP kapag bumalik na ang market confidence. May tatlo pong posibleng presyo na binanggit dito si Egrag. Una ay ang $6.70. Ito po ang pinaka-conservative target. Ikalawa ay ang $13,
At yan po ay kung magtutuloy-tuloy ang bullish momentum. At ang pinaka-wild na prediction ay ang $27 ngayong taon. At yan ay kung uulitin na XRP ang kanyang galaw noong nakaraan na bull run. Hindi po ito guaranteed or garantiya. Pero base po sa nakaraan at sa technical na analysis, posibleng maabot ito ni XRP lalo na kapag nagsimulang pahalagahan ng market ang kanyang tunay na utility. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado rito kay XRP. Para po sa atin dito sa Pilipinas, ang sitwasyong ito ay isang wake-up call. Maraming Pinoy ang nag-i-invest po ngayon sa crypto dahil sa potensyal nitong kumita ng malaki. Pero ang katotohanan ay hindi lamang presyo ang dapat nating tingnan. Kailangan nating intindihin ang buong market. Ang mga global news na pwede pong makaapekto sa takbo ng presyo at higit po sa lahat ay ang tunay na gamit ng isang crypto. Si XRP halimbawa ay hindi lang basta altcoin. Isa po siya sa may pinakamalinaw na layunin at yan po ay gamitin sa cross-border payments at saka remittance na bagay sa mga OFW at mga negosyante dito sa Pinas. Kaya hindi po tayo dapat natatakot sa pagbaba ng presyo kundi mas tumingin sa long-term potential. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang nangyari kay XRP ay hindi pagkatalo, kundi pagkakataon. Oo, bumagsak po siya, pero kung iisipin mo, lahat naman ng mga nasa crypto ay dumaan sa ganito. Lahat sila ay apektado ng takbo ng global economy at politika. Pero ang pinaka-importante ay matibay po ang pundasyon ni XRP. Hindi po siya tulad ng ibang token na hype lamang ang puhunan. Meron po siyang malinaw na utility, may solid na community at patuloy po ang suporta ng mga developer. Kung isa ka po sa mga investor na interesado kay XRP at meron ka pong long-term vision, huwag ka pong basta-basta matitinag sa takot. Gumamit ka ng panahon ng pagbaba para aralin ang market. Magplano at kung maari ay mag-accumulate ng tokens na may tunay na halaga. Si XRP ay parang sundalo sa digmaan ng market. Minsan sugatan pero hindi sumusuko. At kapag bumalik po ang kapanatagan sa market, siya rin ang isa sa unang tatayo at lalaban muli. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.